Yeah, sige, batiin mo pa yan. Sabihin mo, Happy Resurrection Sunday. At pwede ba ipagmalaki mo sa katabi mo, sabihin mo, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Mali, pwede na po tayong maupo ngayong oras na ito. And can we open the lights, please, today? Buksan po natin ang ilaw. Yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y punong-puno ng kaligayahan ngayon? O po pa parang mulungkot kayo? Kayo ba hindi nakapag-swimming? Taas ang kamay na hindi nakatubog man lamang sa tubig. Grabe. Good news sa mga hindi nakaligo, hindi ka nangitim. Buti na lang si Kai, hindi nangitim. Yan. Welcome po. Today is the Sunday. We call this Easter Sunday. Tinatawag din po natin itong Resurrection Sunday o tinatawag din po natin itong Linggo ng Pagkabuhay. Are you excited for today? Amen. Naku, hindi ganun ka-excited. Ikaw ba, RJ, excited ka ngayong araw na ito? Ikaw ba nanonood online, excited ka ngayong araw na ito? Sa paunti. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. Bakit pa tayo? Kasi si Jesus ay buhay. Inaalala natin na ang ating Diyos nga pala ay hindi patay. Ang ating Diyos ay hindi na natiling patay. Ang ating Diyos ay hindi na, kundi ang ating Diyos ay buhay, buhay kailanpaman, at ang kanyang kaharian galing sa langit ay naibaba na dito sa lupa. Yun po yung kingdom come. Alam niyo po ba, kami tayo pong mga Kristiyano, usually, wala na namang nangyayaring ganito, pero nung bata pa ako, lagi po ako niloloko ng mga klase ko nung high school. Kasi sa high school, sa BSU po ako, tapos nalaman po ako na ako'y Christian. Ang sabi sa akin, Finn, ikaw pala ay Kristiyano, ikaw pala ay born again. Sabi ko, oo. Ay, di ba kayo yung nakanta ng uhay, uhay, uhay kailanpaman. Niloloko ako. Buhay. Alam niyo po yung kantang yan? Yung buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Buhay kailanpaman. Hindi alam niyo ng mga bata ngayon. Pero lagi po yung kinakanta. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tapos, kita ko nun, ang mga magulang ko at ang mga matatanda nun sa simbahan, pag pinapakanta yun talagang, buhay, buhay, buhay kailanpaman. Ang saya! Ang saya nila natapos may mga matatanda pa doon ang aking mga lulo ko nun talagang buhay, buhay, buhay. Talagang ang sayaw alam mo yung daig pa naka-shot. Kung makasayaw talaga ng buhay magpakailanman, daig pa daw ang lasing sa alak, kundi lasing sa banal na espiritu. Buhay, buhay. Lagi, sineselebrate daw. Ako'y nahihiya pa nung sabihin yon. Pero ngayon, nagigets ko. Kasi nga pala, ang ating Diyos ay buhay. Amen po ba? Ang ating pinaniniwalaang tagapagligtas, ang iyong pinaniniwalaang tagapagpagaling, ang ating pinaniniwalaang tagabigay ng buhay, ay hindi na natiling patay, kundi siya ay buhay. Amen. At kung titignan mo ang katabi mo, kung mukha yang patay, sabihin mo sa katabi mo, hoy, hindi porket hindi ka nakapagbakasyon, ay mukha kang patay. Ang puso natin ay buhay dahil ang nananatili sa puso natin ay isang Diyos na buhay kailanpaman. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. Are you excited to hear the Word of God? Tumayo po tayo ngayong oras na ito and let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives,
proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our identity, our culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Muli po, maaari na po tayong maupo. At tayo po ay nasa 3 linggo ng ating tema na Kingdom Come. Na nagbabase po yun sa verse na Matthew 6, verse 9 to 10. Ano nga po ang sabi doon? Sabi, in this manner, therefore pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabihin mo natin, kingdom come. Ang kaharian ng Diyos ay bumaba. Ngayon, pinag-usapan po 2 weeks ago na ikaw ay parte. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako ay parte. Ako ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. It means, ang pagkakatawag na ito ay mas malaki sa iyo o mas malaki sa ibang tao at parte ka upang ibaba ang kaharian ng Diyos dito sa mundong ito. And last week po, wala po ako dito. Ako po ay naimbitahan na makapagsalita sa JA1 Libho. Nag-share po si Pastor Rocky. Inano niya po yung mga mindset na dapat. Ano ba yung mga mindset na dapat? Ano nga po yun? Abundant mindset, trusting mindset, and gratitude mindset. Mareklamo pa ba yung katabi mo? Hindi na po. Okay, buti na lang na bagong pag-iisip niyan. Amen. Yung mga nagre-reklamo pa dito, nako. And nakakatuwa po, ay bago tayo magsimula, meron po bang first time sa kauna-unahang pagkakataon nakarating sa ating napaka-blessed na simbahan? Pwede po bang tumayo? First time? Huwag po kayo mahihiya, bibigyan po namin kayo ng gift check sa SM Department Store. Pwede po bang tumayo? First time? Wow, palakpakan naman natin. Wow, palakpakan. Kapupogi naman. Mga welcome, mga bros, mga welcome. Pwede bang i-high five natin sila, kawayan natin sila at i-welcome natin sila? Yan po. Sino nag-invite sa inyo? Si Kenneth at si Von. Wow, palakpakan naman natin sila. Yan. Sa mga, ako nga pala po si Rev Fini. Ako po ay yung pastor dito. Yan. Hindi po ako ni obispo. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay prayer shawl. Ang tawag po dito ay prayer shawl. Isinusuot po ito ng mga Hudyo. Ito po ay nabili ko sa Israel noon, sa Holy Land, nung ako'y pumunta. At ginagamit po ito ng mga Hudyo para daw manalangin sa Panginoon. At alam niyo po ba, itong mga palamuting ito ay, ano nga tawag sa mga ganito? Tassels. Galing na asawa ko, tassels. Ito po ay may simbolismo. It means ito po yung kabanalan ng Panginoon. Kaya po ngayong Holy Sunday, sinuot ko po ito bilang pagpapaalala ng ginawa ng Diyos sa atin at tayo po ay tatanggap ng matinding pagpapala. Sino pong excited na may matanggap na matindi sa Panginoon? Sino po nandito nung Wednesday? Di ba po, ang ganda po, 7 last words. Yung huling 7 sinabi ng ating Diyos sa krus. May 7 po siyang sinabi, hindi ko na po ulitin yung 4. Itutuloy ko po ano yung 3 na sinabi ng ating Panginoong Hesus. I-share ko po ngayong araw na ito. Pero po, base sa verse, your kingdom come, your will be done. Ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Ang title po ng i-share ko ay, your will be done. Tayo po yumuko at pumikit. Tayo po yung manalangin. Panginoon, ang kalooban mo mangyari sa amin, ang kaharian mo ay bumaba at mag-manifest sa amin. Hinihiling ko po, Panginoon, na mas patuloy kang makita sa amin at maranasan namin. Hindi lang basta kami nakaupo, nakinig, kumanta, itinaas ang kamay, kundi maranasan, ma-experience ka namin. We honor you, God, in Jesus' name. Amen. Palapakan muli natin ang Lord. Ito po yung niyang sinabi habang si Jesucristo ay nakapako sa cross. Panglima po ay, my God, why have you forsaken me? Yun po ang naging tanong ni Jesucristo sa kanyang Ama, kanyang Diyos Ama.
na habang nakapako siya doon ng 6 na oras, tinanong niya, aking ama, bakit mo ako pinabayaan? Sabi po sa Mark 15, verse 33 to 34, sabi po doon, at noon, darkness fell across the land and until 3 o'clock. And then at 3 o'clock, 3:00 ng tanghali, Jesus called out with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Why have you forsaken me? Kayo po ba ay nakaranas na kayo ay pinabayaan? Sino po ditong pinabayaan? Taas ang kamay. Pinabayaan, taas po ang kamay. May pinabayaan na dito. Sino po ditong, grabe si Pastora Rocky. Sino po ditong pinabayaan na? Taas ang kamay. Pinabayaan sa kusina. Yan, meron po ba dito? Pinabayaan sa kusina. Alam niyo po, anong feeling ng ikaw ay may importante kang ginagawa tapos pinabayaan ka? Tanda ko po noon, kami po ng aking anak, sinabihan ko siya, Sky, let's clean the garage. Dahil po ang aming garahe laging inaano ng dahon. At saka marami pong natambay doon, ay mga natambay naman mababait po. Saka basta dami pong linisin lagi. So, ang ginawa ko po, thank you RJ, ang ginawa ko po, naglilinis po ako. Sabi ko, Sky, walis there. Walis ka doon sa side na yun, ako dito. So ako nagwawalis. Ako ay hindi ko napansin ang oras. Ako ay nagwawalis. Ako ay kumuha ng dustpan. Mayroon pang tinabas ko yung mga dahon sa ano. Tapos maya, Sky, can you get me that one? Sky, can you get me the dustpan? Pagtingin ko, wala na si Sky. At ang pagkita ko, si Sky nasa loob. Ang sarap ng upo, nakain ng bread pan. Sarap ng pagkakain. Tapos sabi ko, Sky, bakit mo ako iniwan? Naglinis tayo doon. Dad, I'm tired. I'm hungry. Alam mo, sarap ng pagkakaupo na. Tapos ang kain, tapos wala man lang pakiano na iniwan ako doon mag-isa. Sino po dito nang iniwan siya? Taas ang kamay. Yan. Sino po dito ang pinabayaan na, Lysat, huwag kang tumaas ang kamay. Kailanman hindi ka iniwan ni Kaykay. Kailanman hindi ka pinabayaan yan. Ngayon, di ba? Pero yung tanong na yon, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, nakapako siya sa cross, aking Ama, aking Diyos Ama, bakit mo ako pinabayaan? Naniniwala ba kayo na pinabayaan ng Diyos Ama, si Jesucristo? Naniniwala ba kayo ng microphone natin na hindi naka-charge ang battery? Naniniwala ba kayo? Taas ang kamay, naniniwala ang pinabayaan ng Diyos Ama si Jesucristo. Taas ang kamay ng hindi naniniwala dahil hindi din siya pinababayaan ng Diyos. Taas po ang kamay. Yan. Pero bakit, okay, hindi pinabayaan. Pero bakit sinabi ni Jesus Christ, aking Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ganito po kasi yan. Sabi po sa 1 Peter 2 verse 24, sabi doon, He personally carried our sins in His body on the cross. Bawat kasalanan daw natin, nung nakapako si Jesucristo doon sa cross, bawat kasalanan mo ay binuhat niya, inimpute, ibinaon sa espiritu at sa pisikal na katawan ni Jesucristo. Tinanggap ni Jesucristo lahat ng kasalanan mo. Bakit daw? So that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. Imagine nyo to. The moment daw, na kaya daw pinabayaan, kasi ang Diyos Ama daw ay parang hindi makatingin. Ang isang Diyos Ama na banal, pure, lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay nandun kay Jesucristo. Kaya pala daw ang pinabayaan, ang pagkakaintindi pala yung pinabayaan kasi sobrang dumi ni Jesus Christ noon na hindi makatingin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Layo siya dapat sa karumihan. So hindi siya makatingin. Bakit? Okay. Imagine nyo to, lang kayo dyan.
Kailan yung moment na feeling mo ang sama-sama mo? Anong ginawa mo nun? Yung moment na ang sama-sama mo, may nakagalit ka, may nakasigawan ka, may ninakaw ka, may pinatay ka, nalamok. Wala naman ditong pinatay ang tao, di ba? Basta yung moment na napakasama mo, imagine mo yung kasalanan yon, yung moment na yon, na kay Jesus. Yung moment na yon, na kay Jesus. Okay. Isa pa lang yon. Isang moment pa lang yon. Imagine mo lahat ng kabaldugan mo, lahat ng kasalanan natin, lahat ng karumihan natin, may mga minumura tayo, ang sama-sama ng bibig natin, may ginagawa tayong bisyo, etc., etc. Lahat ng yon nakalagay kay Jesus. Sobrang dumi. Amen po ba? Ngayon, imagine mo naman yung taong, sino dito may taong ayaw na ayaw niya? Meron ka bang inaayawan na tao? Kakilala mo man o hindi? Imagine mo, may kakilala kang sobrang samang tao. May ginawa siyang karumal-dumal na krimen. Siya ay nabalita dahil may sobrang sama siyang ginawa. O isa siyang politiko na ayaw mo. Imagine mo yung taong yon. Yung kasalanan nun, yung karumihan nun, spiritual, na kay Jesus. So ilan ang na kay Jesus nun habang nakapako siya sa cross? Ikaw at yung sobrang samang taong yon. Okay, yung taong yun ay rapist, yung taong yun ay nag-genocide, may presidente ng isang bansa tapos pumapatay ng libu-libong tao. Yung taong yun ay drug lord, yung taong yun ay nagkikidnap ng mga bata. Yung kasalanan nun na kay Jesus. So ilan na yon? Dalawa. Dalawa pa lang yon. Okay, lahat tayo at yung kakilala mo, lahat ng kasalanan nila na kay Jesus. Gaano kadumi meron si Jesus? Ilang ka tayo dito? 60? 70? Okay, buong section mo, buong school mo, alam mong kalokohan ng mga kaklase mo. Imagine mo lahat ng kasalanan nila na kay Jesus. Okay, ikaw, lahat ng mga kalokohan ng mga kumpare mo, mga kumare mo, na kay Jesus. Isang bayan pa lang yon, mataas na kahoy pa lang yon. Naintindihan niyo po ba ako? Okay, isama na natin ang kasalanan ng bawat tao sa mundong ito. Ilan ang tao ngayon sa mundo? 8 bilyon. Kasalanan ngayong April 20, nandun kay Jesus. Gaano kadumi si Jesus nun? Sobra. Kasi inaako niya kasalanan ng 8 bilyon tao ng April 20. Ay, paano pa yung magiging kasalanan ng April 21? Paano yung kasalanan noong pa? Imagine nyo yon. Hindi pa kasama yung mga mabubuhay pang tao, hindi pa kasama yung mga kasalanan ng mga namatay na tao. Isama natin doon kay Jesucristo lahat ng naging kasalanan, yung karumihan, yung kabayaran ng pagkakamali kay Jesus Christ. Gaano kadumi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi bawat kasalanan ng buong sanlibutan, noon, ngayon, magpakailanman, bawat bansa sa buong mundo ay inako niya. Kaya pala, nasabi ni Jesus, aking Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi hindi makatingin ang napakabanal na Diyos, Ama, sa kasalanan ng buong sangkatauhan. At sabi dun sa verse, dahil namatay si Jesucristo, daladala ang kasalanan mo, namatay ka na din sa kasalanan. Amen. At nung namatay siya sa kasalanan, namatay ka rin sa kasalanan, at nung nabuhay muli siya, buhay ka na rin sa bago mong pagkatao. Amen po ba? So, nung namatay siya, namatay ka sa kasalanan, nung nabuhay siyang muli, meron kang access sa kaharian niya sa langit, sa kingdom niya, doon sa sinasabi niyang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na punong-puno, meron kang access. Meron kang access doon sa buhay na kahit may problema, may pag-asa ka. Meron kang access dahil si Jesus mismo ang namatay para sa iyo.
Palakpakan naman natin si Lord. Pwede bang palitan natin ang microphone? At sabi doon, by His wounds, you are healed. Sabihin mo sa 5 tao, dahil sa kanyang dugo. Dahil sa kanyang dugo. Ngayon po, nandiyan pa po ba kayo? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Okay. Yung pong pagkakapako ni Jesus, may tradisyon po ang mga Israelita na festival. Ngayon po ay may fiesta. Pero dati may festival o fiesta. Ang tawag po dun sa event na yon, nung pagpunti ni na Jesus, nung week, nung linggo na yon sa Jerusalem ay Passover. Sabi nyo nga po, Passover. Ngayon po, ang Passover, ganito po ang nangyari. Nandiyan pa ba kayo? Sinong inaantok na? Taas ang kamay. Okay. Ako po kasi teacher Gusto ko ipaliwanag in a very magandang way. Ngayon po, mabilisan lang. Ang mga Israelita ay alipin sa bansang Egypt sa loob ng ilang taon sa mga nakakalam. 400 years. 400 taon na alipin ang mga Israelita. Ngayon, gusto na nila makalaya. Pinadala ng Diyos sino? Si Moses. Very good. Pinadala ng Lord si Moses para palayain sila. Ngayon, pumunta si Moses sa kanyang kapatid na hari at sinabing, palit tayo ng microphone. Yan. Sinabi ni Moses sa kanyang kapatid na hari, Ramses, magpalit tayo ng microphone. Mali pala. Sabi ni Moses kay Ramses, palayain mo mga tao ko. Ang tigas ng ulo ni Moses. Ang tigas ng ulo ni Potiphar. Ni Ramses ayaw palayain. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng ilan? 10 salot. Ilan po ang salot? Nagpadala ng 10 salot. Ngayon, nakasyam na salot. Ginawang dugo ang ilog, nagpadala ng tipaklong, nagpadala ng anik-anik, lahat ng salot. Ayaw pa rin palayain ni Ramses ang mga Israelita. So ganito na ang sinabi ng Diyos kay Moses. Moses, sobrang tigas ng ulo ng hari ng Egypt. Gantong gagawin. Sa gabi, magpapadala ako ng angel of death. Sino ipapadala? Papatayin ng angel of death lahat ng panganay. Lahat ng panganay na anak, hayop o tao, papatayin. Pwera lang kung ganito. Next verse. Exodus 12, verse 12. Sabi doon, on that night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. Anong gagawin? Pupunta ang angel of death at papatayin lahat ng panganay. Pero may sinabi sa verse 13. I-highlight nyo po yan sa inyong Bible. Verse 13. But the blood on your doorpost will serve as a sign. Makikita nyo may pinto, tapos merong dugo sa hamba. Ang hamba po noon ay gawa sa kahoy. Marking the houses where are you staying. When I see the blood, pag nakita ng Diyos, pumasok sa bahay, sa labas ng bahay, nakita na may dugo sa pinto, I will pass over you. Sabihin nyo nga po, pass over. Ibig sabihin nun, this plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Palakpakan nyo, Lord. Sa Tagalog, ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ay magiging tanda na nakatira kayo doon. Kapag nakita kong dugo, lalampasan ko ang bahay nyo at walang salot, walang sumpa, walang kamatayan, walang sakit karamdaman, walang bagay na hindi ka nais-nais ang sasapit sa inyo. Okay. Kunwari ako yung angel of death. Nakita ko yung pinto, ako'y papatayin ko na yung tao sa loob, yung panganay. Pero nakita ko sa pinto, walang dugo, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Papasok at papatayin ko yung panganay. Pero nakita ko, sa pinto, okay, yung kapitbahay naman.
Pagkita ko, may dugo. Ano mangyayari sa akin? Hindi ako makapasok. Doon na lang ako. Sino po dito ang panganay? Taas ang kamay. Ang dami palang daming target. Ganito po yan. Okay. Yung bahay na yon, okay, ang nasa loob ng bahay na yon ay makasalanan. Ang daming problema. Daming issues. Ang talas ng bibig. Madaming red flags. Yung taong nasa loob ay emotional. Karapat dapat patayin. Pero nakita sa hamba ng pinto ng bahay nila ay may dugo ng tupa. Kahit pa may makasalanan, ang sama ng ugali, ang daming maling ginagawa, mamamatay ba yon? Hindi. Bakit? Ano ang palatandaan? Yung dugo. Yung dugo. Ngayon, example pa. Kunwari, lahat tayo nasa church. Kunwari, nasa labas ay may BIR. Tapos yung BIR napasok sa bahay, nakatok. Sir, ito po ay papeles. Bibigyan ko kayo. Dahil nabigyan kayo ng papel, magkakautang kayo ng 1,000,000 sa gobyerno. Basta namimigay. Pero pag may nakita po akong kulay pula dyan na dugo sa inyong hamba, hindi ko kayo bibigyan. Okay. Pumunta doon sa tindahan sa baba. Walang dugo, nabigyan. Tapos kunwari, aakyat na dyan. Pero nakita sa baba ay may dugo. Sa tingin mo, ligtas ka? Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang karapat dapat yan? Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, kalukuhan yan. Mukha bang karapat dapat yan? Okay. Mabibigyan yan ng papeles na may utang ka o mamamatay ka, mabibigyan ba yan? Mabibigyan po ba yan? Hindi. Bakit? Dahil ng okay. Ay, tinulak mo sa balcony. Tinulak mo si Anthony. Nakita nung magbi-BIR. Ano mangyayari kay Anthony? Bibigyan. Kasi wala nang proteksyon ng dugo. Alam nyo ba, ang pinatay doon para magkatubo, tugo, ay hindi Texas, hindi dugo ng baboy, hindi dugo ng kambing. May specific pang instruction noon na ang papatayin daw ay isang tupa na malinis. At yung tupa ang ilalagay. Ang dugo ng tupa ang ilalagay doon. Ay paulit-ulit na ginagawa. Kaya may celebration taon-taon ng Passover. Anong ginawa ni Jesus? Balik natin doon sa 1 Peter 2. Balik mo dyan. Anong ginawa? Silage. Utang na loob. Yan. Si Jesus, bago siya pinako sa krus, pinagduduran ng mga sundalo. Pinagtatadyakan. Nilagyan ng koronang tinik. Nakapunta kaming Israel. Gantong katatalas ang tinik ng puno. Ibinaon. 39 na nilatigo sa likod. Yung latigo ay hindi yung latigo na isang ano lang ha. Ang dulo ng latigo ay may siyam na matatalas na bakal. So, bawat hagupit, kayo ng likod. 39 yon. Anong ginawa kay Jesus? Ipinako ang kanang kamay dito, ipinako ang kaliwang kamay dito, ipinako ang dalawang paa dito. At dahil siya'y nakaganon, punong-puno ng dugo ang krus na ito. Nagkaroon ng dugo sa kahoy. Bakit hinayaan ni Jesus na siya ay ipako sa krus? Para yung kabayaran ng mga kasalanan natin ay magkaroon ng bayad. At binayaran yon ng sarili niyang dugo. Kasi ang dugo ni Jesus ang naging bayad ng kasalanan mo. Amen po ba? Kaya anong dapat mong gawin? Manampalataya ka lang at hingin mo, Panginoon, balutan mo ko ng iyong banal na dugo, umaga at gabi. At siguradong
walang angel of death, walang sakit karamdaman na nakamamatay, walang kamalasan o walang sumpa ang makakatalab sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen. Sabihin mo sa 10 tao, ligtas ka. Ligtas ka. Amen. Kaya, sinong excited doon? Alam niyo yun, gano'ng makapangyarihan ng dugo ni Jesus. Na ang dugo ni Jesus ay sobrang makapangyarihan, kayang magpalaya ng mga naaapi, kayang magpagaling ng kahit anong sakit karamdaman. I encourage you, mag-aral po kayo mag-deliverance. Kasi sa deliverance, dugo lang ni Jesus. Nalayas na anumang masamang espiritu. At may access ka doon. Amen po ba? Palakpakan mo naman si Lord. And you would think na ang Diyos mismo ay pinabayaan para ikaw ay hindi mapabayaan. Si Jesu Kristo ay pinabayaan para ikaw ay hindi pabayaan ng Diyos Ama. At ang pang-anim niyang sinabi, it is finished. Tapos na po. Nung nakapako si Jesus sa cross, malapit na siyang mamatay, nagsabi siya ng, it is finished. Tapos na. Tapos na ibig sabihin, yung dating ikaw, once na tinanggap mo kaligtasan na offer ni Jesus. Tapos na yung buhay mo na kulang. Yung buhay mo na ganito na lang. Basta magsimula ka ng relasyon kay Yesu Kristo. Tapos na yung buhay na empty, na parang lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. Kasi kabilang ka na sa kingdom ng Diyos. Taas ang kamay na kabilang sa kingdom ng Diyos. Tapos na, it is finished. Sabi sa John 19 verse 30, sabi doon, when Jesus had tasted it, He said, it is finished. He bowed His head and gave up His spirit. Nung si Jesus ay buhat-buhat, yung karumihan natin, at hindi makatingin ng Diyos Ama, nung nararamdaman niyang mamamatay na siya, physically, kinuha na ng Diyos Ama lahat ng kasalanan natin, kasama si Jesus. Kaya may nalasahan si Jesus. Tasted. Nalasahan niya na pinatawad ka na. At kaya nasabi niya, okay na, tapos na. Napatawad na ang lahat ng magiging kasalanan ni Lloyd. Tapos na. Hindi niya hinayaang mamatay siya na may matitira pang hindi maganda sa buhay ni Pauline. Hindi pa tapos nung hindi hinayaan ni Jesus na hindi pa naiisip yung kagalingan na hindi pa naibibigay sa iyo. Nung nakita niya, ay, nandun na, may access na sa kagalingan. Sinabi niya, it is finished. Sabi niyo nga, it is finished. Alam niyo po ba? Siyempre, nandiyan pa ba kayo? Pagbabasahin niyo po ang original translation, English po yan. Meron ding Tagalog. Pero ang original translation po niyan ay Greek. Greek. Ang Greek word para sa it is finished ay tetelestai. Sabi nga po natin, tetelestai. At alam nyo ba, ang mga Griego nun, mga Romano nun, at kahit mga Hudyo nun, ginagamit ang salitang tetelestai sa 3 bagay. Kapag may business transaction, tapos nabayaran mo na fully yung iyong utang, sasabihin sa iyo ng kinautangan mo, tetelestai. Example, nangutang ako sa bangko ng 1 milyon. Minamonthly ko siya ng 3,000 taon-taon. So ilang taon yon? Pagpalagay na 6 na taon, nagbabayad ako ng 3,000 monthly. The moment na huling buwan na, nabayaran ko yung 3,000 at nagbigay ang bangko ng dokumento at pinermahan ko, nakasulat doon, wala nang utang si Charles Finney Plata. May nakasulat din doon na tetelestai. Ibig sabihin, tapos na. Amen. Wala nang utang. Isa pang ginagamit sa isang judicial court,
sa isang husgado, sa isang may judge. Halimbawa, kunwari, may kasalanan ka, ikaw ay nagnakaw ng halik, nakulong ka ng 4 na taon. Ngayon, the moment, no tapos na yung iyong ganito, tapos na yung iyong oras, binuksan na nung guard ang preso at ikaw ay lumabas. Di ba ibibigay yung mga damit mo? Ibinigay ang iyong damit at pinaperma ka at sinabing tapos na ang iyong kaso. May nakasulat din sa papel na tetelestai. Ibig sabihin, malaya ka na. At ginagamit din ang salitang tetelestai kapag may gera. Na kapag ang dalawang bansa ay naggegera. Halimbawa, may dalawang bansa naggegera. The moment na natalo na yung isang bansa, winagayway na ang bandila at sumuko na ang mga kalabang sundalo, sisigaw ang mga nanalong sundalo ng tetelestai. Anong ibig sabihin? Nung sinabi ni Jesus ang tetelestai, ikaw na nananampalataya sa ginawa niya sa cross, wala ka ng utang at dapat pang bayaran. Ikaw ay pinalaya na sa mga mental problems, sa kalusugan, sa depression, sa generational curse, sa sama ng loob na naipasa ng salinlahi, sa sakit karamdaman, yung utang ng iyong ninuno ay wala na sa iyo, pinalaya ka na. At pag sinabi ni Jesus na, tetelestai, ang laban mo sa mundong ito, kahit ano pang pinagdadaanan mo, sure win ka na. Kasi tetelestai, it is finished. Panalo ka na kahit anong mangyari. Palakpakan naman natin si Jesus. Ngayon, sabihin mo sa 10 tao, tetelestai. May bagay na salita. Tetelestai. Tetelestai. Kaya nga pala po, sinabi ni Jesus dito sa kanyang buhay at banal na salita sa 2 Corinthians 5:17. Basahin po natin. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone away. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya sinabi dyan, kung sino na kay Kristo, taas ang kamay na kay Jesus. Siguraduhin mo, taas ang kamay na kay Jesus. Kung ikaw ay na kay Jesus, ikaw ay bago ng nilalang. Yung dating ikaw wala na. Yung mga pinagdadaanan mo lang yan, matagumpay ka na dyan, sigurado yan. Dahil ikaw ay na kay Jesus, sigurado, matagumpay ka, sigurado, pinatawad ka, sigurado kung anumang kasalanan mo, walang kabayaran yan. Kasi, tetelestai, bago ka ng nilalang. Tingnan mo nga katabi mo kung mukha yung bagong nilalang. Baka bagong hiso, hindi pa magawa niyan. Tetelestai. Yan po ay bagong nilalang na. Alam niyo po ba? Pinalaya na tayo. Bagong nilalang ka na, kaya huwag ka nang bumalik sa dati mo. Kung naranasan mo na ang kalayaan, pero babalik ka pa rin sa dating kasalanan, aba, sayang ang tetelestai. Alam niyo po, nagpunta kami Lukban kahapon. Ngayon po ay buhusan. Yan. Sino po nakasama na sa buhusan sa Lukban? Ayan, sarap, di ba? Talagang doon, alam niyo buhusan sa Lipa, walang sinabi. Ang buhusan sa Lukban ay talagang may swimming pool sa tabi ng kalsada. Tapos nag-iipon talaga, madaling araw pa mga tao ng tubig. At bawat dadaan, woo! Talagang party-party. Bawat kanto sa Lukban ay nagpa-party. May mga nagbabubble party, may mga nag-iinom, at may mga nagsha-shower. Alam niyo po, kung kayo nakaparada, diga Holy Week, di ba may parada lagi.
Ngayon, kung nakikita nyo ang parada natin dito sa Batangas, walang sinabi sa parada sa Lukban. Ang parada sa Lukban, alam nyo ang parada nila ng mga santo? Daig pa ang float ng Metro Manila Film Festival. Malalaki ang mga rebulto, talagang magagara. Kasi mga rich people ay talagang ginagamit. Parang magpalakihan. Magpalakihan ng mga ipaparada. Ngayon ito, hindi kagaya ng mga float sa mga barangay nyo na ang mga pinaparada ay nakasakay sa pick-up o kaya nakasakay sa owner. Doon po hindi. Gaano pa kalaki ng rebulto, buhat-buhat ng mga tao. Ngayon ito, naging sitwasyon, ay yung pinagtataka ko. Kita ko, mga nagbubuhat, bago bumuhat, na-shot. Na-shot at dapat lasing. Yung alam nyo, di ka po, ang tawag doon, ang mga, hindi masakristan tawag, yung mga deboto, di ba naka-t-shirt, na silang bubuhat. Pero lasing, ayun pinagtataka ko. Kasi sinabi ni Jesus, isa sa mga ayaw niya, ay yung mga tao ay naglalasing. Pero, buhat-buhat, pero lasing. Okay. Tapos, ang masama, hindi mo masama, ang nakaka-hindi inganyo, ang yung ng utak, nakakapagpagagabag, yung mga ganun na lang. Yung nagbubusan, tapos lahat sila may water gun, lahat may hose. Sinasabi namin, linggo ng pagkabuhay, nabuhay muli ang ating Diyos. Pero lasing. What I am telling you, pag bago ka na nilalang, at may sinabi ang Diyos, huwag ka nang bumalik sa dati. Amen po ba? Parang tumahimik. Sabi mo sa katabi mo, "Hoy, pinalaya ka na. Huwag ka nang bumalik doon." Alam niyo po ang aking kapatid na pogi, si Josiah, nakikeyboard sa amin. Siya po dati, a few years ago, 5, 6, 7 years ago, nagkaroon po siya ng cancer. Nagkaroon po siya ng lymphoma. May nabuo dito at naging cancerous. So, alam niyo naman po, biyaya po ng Lord ay, siya po ay pinalaya ng Panginoon. Siya ay gumaling sa cancer. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. And then, 1 month ago, ang aking pong kapatid ay habang may project sa Pampanga, sobrang sumakit ng tiyan. Tumakbo po sila sa ospital sa Maynila at siya po ay nagpa-ultrasound. Nakita po ng mga doktor na napakaraming bato sa abdo, gallstones. Sobrang sakit ng tiyan, kailangang operahan agad kasi hindi na ito madadaan sa gamot. So yung po ay hindi pinainom ng gamot o operahan na lang. Next picture po. Ang report po ng doktor ay nakasabi doon, recommendations for cholecystectomy. Ibig sabihin po, basabihin nga po natin, cholecystectomy. Sabihin po natin, tetelestai. Sabihin natin, cholecystectomy. Niloloko ko lang po kayo. Ibig sabihin po nun, tataalsin na yung abdo. Dahil may mga bukol. Sino po dito wala ng abdo? Taas ang kamay. Sabi ko yung walang abdo, hindi yung walang modo. Ngayon po, walang abdo. Nung opera na po siya, pumunta po ang nurse sa kanya at sinabing, "Sir, hindi po kayo maoperahan ngayon. Nasa operating room na po yun ha." Sinabi, hindi na kayo maoperahan ngayon. Bakit po? Sobrang sakit na. Kasi po may nakitang hindi maganda sa inyong dugo. Kailangan nyo muna pong inormal ang dugo nyo. Schedule na lang po natin ng May. So, schedule daw ng May. So, sa madalit sabi, nung nasa ospital, hindi na operahan, and then, umuwi na kami sa Batangas at mag-operahan na lang ng May. Ngayon po, ang aking kapatid, may sariling kanya. Pumunta po siya sa Maynila at hindi sinabi sa doktor, nagpa-ultrasound siya. Hindi pa na-opera, nagpa-ultrasound. And then, pumunta din po siya ng Lipa, nagpa-ultrasound din po siya. Pero before that, syempre, pinalaya na tayo. Amen po ba? Ang deklarasyon natin, hindi porket may pangit na report ng doktor, ay tayo ay may sakit. Tayo ay pinagaling.
Sabi nyo nga, tayo ay pinagaling. Tayo ay pinalaya. Pinag-pray po siya ni Bishop, pinag-pray po din namin ng family. Pero ang faith namin, anong pananampalataya namin, hindi ikaw ma-ooperahan. Yun ang declaration namin. Kasi, tetelestai, it is finished. Tapos na. So, ang kapatid ko ay nagpa-ultrasound ng kanya sa Maynila, tapos nagpa-ultrasound po din siya sa Lipa. Unfortunately po, nung nagpa-ultrasound, lumungkot ang doktor kasi hindi na po pala siya ooperahan. Kasi wala nang nakitang, wala nang nakitang bato na sobrang dami noon sa loob ng abdo. Pinagaling. Sabi nyo, pinagaling. It is finished. Palakpakan naman natin ang Lord. Kaya I believe, pinalaya na tayo. Amen. Full band please. Doon po tayo papasok sa ikapitong sinabi ni Jesus kung siya'y nasa cross. Sinabi niya po doon Father, into your hands I commit my spirit. Sabi po yun sa Luke 23 verse 46. Anong sinabi ni Jesus bago siya magkaroon ng huling hininga? Aking Ama, sa iyong kamay iniaalay ko ang aking spirito. Inialay na ni Jesus ang lahat sa Diyos Ama. Sino dito ang gustong maranasan ang kabuuan ng kaharian ng Diyos? Pero ito yung catch. Ano nga yung verse? Our Father, who art in heaven, your kingdom come. Anong kasunod po doon? Your will be done. Ganito po kasi kalimitan tayo. Gusto natin, your kingdom come. Gusto natin, bumaba ang kaharian ng Diyos sa atin. Gusto natin yung relasyon sa Kanya. Gusto natin, bless nyo ako, Lord, pagalingin mo ako, magkaroon ako ng financial breakthrough, gusto ko ng good life. Pero pag sumunod na yung your will be done, parang medyo nag-i-step back na tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Na Lord, your kingdom come. Pero pag sinabi ng Diyos, ay sige, ako masusunod. Ang nangyayari, yung gusto pa rin natin, yung pride pa din natin. Alam nyo po, bilang bagong nilalang, marami pa rin ayusin sa atin. Tama po ba? Nandyan pa po ba kayo? Marami pang ayusin sa atin. Marami pa rin, Lord. Ang dami pang hindi ayos sa akin. Pero alam nyo, kung si Jesus nga sinabi niya, Lord, into your hands, I commit my spirit. Ikaw nang bahala. Ano pa kaya tayo? Ang sistema po ng kaharian ni Satanas sa mundong ito ay ganito. Yung gusto ko, yung plano ko, yung paraan ko, yung inis ko, yung kinagisnan ko, ako. Maalam ako, magaling ako, alam ko na yan. May nakausap nga po kaming tao na tinutulungan po namin sa kanyang ministeryo. Pero sinasabi po niya naku, nagawa ko na yan parang ginagawa ko naman yan pero wala pa rin resulta. Alam niyo po, na nasa isip namin, ang hirap ng isang tao na sa tingin niya, alam niya lahat at ginagawa niya lahat. Tandaan po natin, meron pa rin tayong hindi alam. At makikita lang natin yon kapag sinabi natin, Panginoon, let your will be done. Alam niyo ba tayo nag-church? Bakit tayo nandito? Nandito ba tayo dahil nandito yung barkada mo, dahil I required o kaya magagalit ang pastor ko, magagalit ang nag-invite sa akin? Hindi naman dun bakit tayo nandito. Nandito tayo para maranasan ng Diyos. Amen po ba? Nandito tayo para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Gusto niya tayong i-level up. Gusto niya tayong bigyan ng
buhay, naganap kasaya-siya. Plano niya sa atin, pagpalain, hindi kasaktan, maganda kinabukasan. Magandang plano sa ng Diyos. And we are here para mas makilala natin ng Diyos. Pero kung nakaharap pa rin yung kalooban ko pa rin, Lord, ang gusto ko. Yung alam ko pa din. Why not gawin natin? Sige, Lord. Ikaw naman. Taas ang kamay nang nasabi na yon. Lord, kalooban mo mangyari. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Nasabi na, Lord, let your will be done. Okay, baba ang kamay. Pero tayo lang kamay ng, Lord, nagawa ko na yon. Pero bakit, bakit parang wala pa rin nangyayari o ba't mahirap pa din? Hindi ko na ipapataas ang kamay. Ibig sabihin nun, meron pa na pwedeng let your will be done. Meron pa na dapat isuko. Meron pa na dapat matutunan. Meron pa na ang kaharian niya ang mangyari. Meron pa na ang kalooban ng Diyos ang mangyari, hindi ang kalooban ko. Kasi para sa kaharian niya, na maranasan ng napakaraming tao, maranasan ng himala ang mangyari, marami pang tao ang maligtas, ay para magamit ka at ang kalooban niya ang mangyari. Remember, tinapos na ni Jesus Christ lahat. And it's your turn para maging daan ng kaharian niya para sa ibang tao. Ikaw ang maging extension ng kaharian niya dito. This is my challenge. Ito po ang challenge ko. Next po, Sheila. Sabi doon, what can we do for the King? I encourage you. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Namatay siya sa krus. Binayaran niya lahat. Isang evidence. Simula, ginawa ng Diyos ang mundo hanggang nabuhay si Jesus. Sobrang hirap ng mundo. Pero simula nung namatay si Jesus, hanggang ngayon, that is only 2,000 years. Pero sinumula ng ginawa ng Diyos Ama ang mundo, hanggang si Jesus ay namatay, 4,000 years. Imagine nyo, sa 4,000 years, walang naka-discover ng electricity. Walang naka-discover ng mga minerals na ginagamit natin ngayon sa mga gasolina. Pero sa loob lang ng 2,000 years, nung inilagay ang koronang tinik, tumulo ang dugo ni Jesus sa lupa, nilinis niya ang lupang ito para ikaw ay magkaroon ng access sa unlimited na kayamanan galing sa kanyang kaharian. After lang yun mamatay ni Jesus. Sobrang ganda ng ginagawa sa atin ng Diyos. The question is, ano naman ang pwede nating gawin sa Kanya? Pastor, naglilingkod na ako. Natugtog na ako. Nagkakamera na ako. Ginagawa ko na lahat. Yes, that's good. May ginagawa ka na sa Lord. At ang Lord, and we appreciate that. Pero, meron pa. Ano pa yung pwedeng ibigay sa Panginoon? Hindi natin pwedeng masabing, Lord, ginagawa ko na. Hindi natin pwedeng ibaoy sa Panginoon yung mga ginagawa na natin. But still, God is good. At kaya pa rin niyang mamatay para sa iyo. Kung may option, ito lang ha, kung may option, na ikaw ay may mali uling ginawa, na kailangan uli siyang pumunta dito para mamatay uli para sa iyo, gagawin niya uli yun. Pero dahil namatay na siya once and for all at binayaran niya na ang kasalanan, that is enough. At yun na yung ultimate na ginawa niya para sa iyo. Kaya masasabi natin, Jesus is enough in our lives. Do you believe that Jesus is enough? Do you believe na yung ginawa niya ay sapat? At ayun na, sakop na lahat ng ginawa niya para sa buhay mo. If you believe that, pwede bang palakpakan mo, Lord?
Tumayo po tayo lahat ngayong oras na ito. This is a moment na i-celebrate si Jesus. Ano ang pwede natin gawin sa Kanya? So, ganito gawin natin. Huwag mo mamaya. Buhay nyo nga lahat ng ilaw. Buhay nyo lahat ng ilaw. Tayo kasing tao, ang gusto natin pakabig. Tama po ba? Tama po ba? Talaga ayaw nyo umamin. Sino dito gusto ng blessing? Sino dito ang gusto maging blessing sa iba? Wow, mas malaki. Palakpakan naman natin ng Lord. Ang kaharian ng Diyos, yung ginawa niya, sabi, ano nga po sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave. Binigay niya kaysa isang anak. Yung ginawa ni Jesus na yon, may binigay siya sa iyo. Tetelestai. Sabi natin, tetelestai. Sabi natin, endoktoxistok me. Hindi ko natanda kung ano yung sabihin nun. Pero ang point ko, may binigay siya. Ganito gawin natin ngayon. Baguhin natin. Dumuot ka na 1,000, bigyan mo katabi mo. Hindi pala yun. Ngayong oras na ito, maghanap ka ng 2 tao. I-encourage mo yung taong yan. Kung basta sabihin mo magagandang bagay sa taong yan, 1, 2, 3, go. Sabihin mo, ganda-ganda mo, pogi-pogi mo, maganda mo yan. Okay, sabihin mo lahat. Yeah, encourage mo yan. Okay, kung tapos ka na dyan, isa naman tao. Sabihin mo, uy, ang kintab ng buhok nyo ngayon. Gano'n kay pastor. Sabihin mo yan. Encourage mo yan. Purihin mo ang Diyos sa buhay niyan. Kung magulang yan, sabihin mo, uy, ang galing mo na magulang. Ang galing mo na ama. Ang galing mo na ina. Encourage mo yan. Lumapit ka sa 5, hindi mo kakilala, hindi mo ka-close, please. Maganda sa first time o sa hindi mo ka-edad. Sabihin mo sa taong yan, mag-release ka ng blessing. Sabihin mo, ikaw ay yayaman, ikaw ay gagaling, ikaw ay may maganda future, ikaw ay makakabili. Go! Maganda hindi mo kakilala, maganda hindi mo ka-edad. Lang ikaw tumanggap, mag-release ka din sa iba. Okay, lastly. Ano nga ito? Linggo ng ano ngayon? Linggo ng pagkabuhay. Hanap ka ng 1 tao, kapartner mo. Hanap ka ng 1 tao. Yeah, meron na. Ngayon, ano yung patay sa iyo? Sabihin mo dyan, alam mo patay ang kuko ko. Alam mo patay ang hininga mo, yung mga gano'n. Hindi, ano ba yung patay sa iyo? Alam mo, feeling ko kasi wala ako sa mood, feeling ko wala akong pag-asa. Yung mga ganun, sabihin mo. Sabihin mo dyan. Sabihin mo yan yung patay sa'yo. Feeling ko hindi na ako makakabili ng ganito. Hindi na ako makakaipon. Kaya sabihin mo. Si Ate Marilyn, walang ka-partner. RJ, partneran mo nga. Meron pala. Sino walang ka-partner? Sheila, kayo ni Ian. Okay na. Si Matt, sino ka partner mo? Wala. Ako. Yan, kay. Okay, nasabi niya na. Alam mo, feeling ko hindi na ako magkakajowa. Taas ang kamay yung mga gano'n. Cedric, nako. Okay. Ngayon, sabihin mo, hoy!
Alam mo ba? Alam mo ba? Buhay si Jesus. Buhay si Jesus. Kaya yang mga inaarte mo sa buhay mo ay huwag kang maniwala. Kasi may future ka. At maganda yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Itaas natin ating mga kamay ngayong oras na ito. Lord, sa lahat ng nakataas ang kamay ngayong oras na ito, I am declaring in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I am declaring life. I'm declaring life. Buhay ang Diyos sa mga patay sa amin. Lord, tetelestai, tapos na yung dating kami. Yung magagaliting kami, tapos na yon. Yung mainitin ang ulo na kami, tapos na yon. Yung mangungutang na kami, tapos na yon. Yung mahirap na kami, tapos na yon. Yung marites na kami, tapos na yon. Yung mag-iinom na kami, tapos na yon. Yung mabisyo na kami, tapos na yon. Yung dating kami, tapos na yon. Amen. And I am also declaring bago. Bago sa amin. Bagong buhay, bagong kagalingan, bagong pag-asa, bagong pagkakakitaan. Amen. I release that. May sinasabi ang Lord, ito'y napakasimple lang, napakasimple lang. Ito'y out of nowhere. Sabi ng Lord, gusto mo na may bago sa'yo, magpariban ka. Hindi nga, sabi ng Lord, kung feeling mo ikaw yon, hindi yun ako. Promise, hindi ako yon. Pero may sinasabi ng Lord, gusto mo may bago sa'yo, magpariban ka. Wala lang, at you will feel something. May sinasabi din ng Lord dito, feeling mo, parang wala nang mangyayari, may matagal kang pinagpe-pray, may matagal kang pangarap, pero walang mangyayari. Sinasabi ko sa iyo, ang Diyos ay magbubukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Tanggapin mo yon in Jesus' name. Isa pa, may sinasabi ang Lord, sige, anak, tayo ka ng bagong negosyo. Go lang. Basta gustuhin mo lang. Alam nyo, ang pinaka-term doon, hakbangan lang. Hakbangan mo lang. Wala kang puhunan, wala kang pera, o wala kang ganong kaipon. Simulan mo ng pananampalataya, hakbangan mo lang. Siguradong magkakanegosyo kang bago. Gamitin mo yung skills mo. Amen. Lastly, tayo ay bagong nilalang na. Amen po ba? Amen. You are new. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha ba yung bago o mukha yung luma? Bago yan. If you want something new, dapat baguhin mo ang dila mo. Ilabas mo ang dila mo. Ipakita mo sa kapartner mo. At sabihin mo, ang dilang ito ay puro positibo. At hindi na puro luma ang sinasabi. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Be positive. Amen. Be positive. Maging positibo kayo. At kumilos kayo. Amen. Alam nyo sa tunay, pagpasok ko kanina, ako'y wala sa energy, ganito, ganyan. Tapos ang asawa ko'y nakalmot pa ng pusa. Gastos pa yun sa anti-rabies. Pero alam nyo, God is good. Ang Diyos ang magpo-provide sa inyo. At gawin nyo mga pagbabago na dapat sa buhay nyo. Amen. Ako'y natutuwa kina Uwa. Si Uwa po ay nagda-diet. Nagja-jogging na po si Uwa. Amen. Kita ko po, mamaya po, fiesta yan sa Kalingatan. Hindi na daw po siya makakain. Amen. Kung ikaw ay paulit-ulit na ini-invite mo tas hindi na napunta sa church, mag-invite ka ng iba. Mag-invite ka ng bago. Tama na yung dati. Mag-invite ka ng bago. Amen. Napapahaba na tayo. Mag-worship muna tayo. Lord, you are good. Okay, mabilis lang.